Base sa report mismo ni Shams, una pa lang talaga, hindi lang ang front office pala ng Sixers at si Embiid ang nag-recruit kay LeBron. Si Jaylen Brown talaga ang pinaka-active nga raw at kumakausap nun kay LeBron para mag-sign sa Sixers at makasama siyang maglaro. Ito yung pinaka-point dyan. Dahil una pa lang, wala nga raw talaga dapat sa option ni LeBron ang Philadelphia. Pero nagbago yung desisyon niya dahil mismo kay Jaylen Brown na mukhang ito rin mismo ulit yung magiging dahilan paano nila makukuha itong si Jrue Holiday kung sakaling pumasok yan sa buyout contract sa Portland. Kaya lang naman nabubuo ngayon yung mga espekulasyon dito kay Holiday sa Portland dahil sa roster situation ng mga yan. May Ja Morant, Damian Lillard na, may Scott Henderson pa at Shadon Sharp. Kaya masyadong araw marami ng quality guards para sa limited minutes dito sa backcourt nila eh. Yan mismo yung reason bakit si Holiday ang pinaka nakikitang madaling i-trade o ilagay sa buyout discussion lalo't dahil na rin sa edad at lagay rin mismo ng contract niya. 36-year-old na may 2 years contract pa na natitira na nagkakahalaga ng 34 million na may player option pa. At ang timeline niya hindi na rin kasi tugma sa batang core ng Blazers na binuo ngayon eh. Dahil sa laki ng kontrata ni Holiday ngayon, possible yan mismo ang gamitin ng Portland kung sakaling gusto pa nilang gumalaw at kumuha ng mas batang role player. Pero sa lagay kasi, hindi rin naman lahat nga raw ng contender team madaling makakagawa ng trade para lang makuha itong si Holiday. Lalo na sa pagbabago ngayon ng market. Kaya sinasabi dyan mismo ng mga analyst kung walang market para kay Jrue Holiday ngayon, baka mauwi nga raw talaga yan sa buyout discussion eh, para makaluwag sila ng halos 37 million sa cap space galing mismo sa contract niya. Kung magkataon na pumasok yan sa buyout, ang Sixers ang pinaka nauugnay sa kanya lalo't nandyan si Jaylen Brown na dati niyang teammate sa Boston at reunion to para sa kanila na dating NBA champion noong 2024. Kaya yung mga analyst, si Brown din ang nakikitang pwedeng maging reason bakit piliin nitong si Holiday ang Sixers ngayon. Plus meron din kasing LeBron at nasa win now mood ngayon. Kung sakali man na magdedesisyon siya sa buyout discussion. Kaya depende pa rin nga raw sa magiging desisyon din ng Portland kung pananatilihin siya sa roster o gagamitin talaga para makaluwag sila sa ka-flexibility at ilagay siya mismo sa buyout. Pero sa ngayon kasi wala pa naman talagang lumalabas na mga report mismo kila Shams at iba pang NBA analyst na possible ilagay talaga itong si Holiday sa buyout. Depende pa nga raw yan talaga sa magiging takbo ng organization ngayon ng Portland kung makukumbinsi sila sa nabuo nila ngayong mga elite guard tulad nila Ja Morant at itong si Damian Lillard at mga wing defender nila eh. Sobrang ang umaapaw na sila sa mga guards ngayon. Balik tayo sa Lakers, inaabo na eh. Full youth movement yung ginawa nitong si Pelinka. Pinagtatatanggal yung mga may uban. Nung nakaraang season, may mga veteranong gaya ni LeBron, Smart at ibang role player na nasa late 20s at 30s na. Si LeBron 40 pa nga eh. Kaya after umalis si LeBron at mag-retool ang front office ni Pelinka, halos lahat ng roster ng mga to ngayon nasa early mid-20s na lang. Sakto talaga sa timeline ni Luka eh. Ang isang player lang nila na lagpas sa 28, itong si Kevon Looney. Kaya lahat yan, puro yung talent at ready para sa future contention kasama si Luka. Yan rin naman kasi talaga ang plano nila. Bumuo ng roster sa paligid ni Luka para sa championship contention nila. Ang problema kasi si Luka, championship title agad ang hinahabol. Ayaw niya ng patagalin. Yan mismo yung nakikita ngayon ng mga analyst na mukhang mahihirapan sila agad na mabuild yung klase ng championship roster na hinahanap ni Luka sa naging movement nila sa offseason na to, na mismong nakikita ng mga analyst na mukhang mahihirapan sila na mabuild talaga yan at mukhang hindi nga raw championship now ang nabuild nila ngayon eh. Pwede sa future nga raw eh. Pero sa ngayon, kung ilalapit mo nga raw kasi yan sa mga contender team sa Western tulad ng Denver, OKC, San Antonio Spurs o kahit sa Timberwolves na nga lang, mukhang talagang mahihirapan yung mga yan. Wala pa sa usapan dyan yung Eastern Conference na mukhang lumipat na rin ang pressure ngayon sa championship now. Hindi gusto ni Luka na mag-antay ng ilang taon para sa Lakers na maging contender eh.
Gusto niya rin mismo ang win now mode, kaya siya mismo yung nagre-request sa front office talaga na kumuha ng elite center at mas palalimin pa ang bench nila na mukhang nangyari naman sa off-season, at isa pa nga sila sa team ngayon sa sobrang daming ginawang movement sa free agency. Ewan ko lang bakit ang dami pa ring mga analyst yung hindi kumbinsido sa roster upgrade na nangyari sa mga to. Meron na silang Walker Kessler na elite rim protector na mismong request ni Luka. May upgrade din sa perimeter depth tulad nila Quentin Grimes, Mamo at Colin Sexton. Kaya lumalim rin talaga yung bench depth nila eh. Malaki ang ginawa ng Lakers para bumuo ng roster sa paligid niya sa offseason na ang add ng Lakers pyesa tulad nila Kessler at nireassign pa nila si Reeves sa maximum contract. Nag-invest ang front office sa malaking roster upgrade para lang kay Luka ngayon. Kaya kung hindi nga magiging maganda ang takbo ng season nila, malaking pressure ang makukuha ni Luka. Baka maging disappointment pa ang season nila na yan. Dahil nung merong pang LeBron sa Lakers, hati pa yung responsibilidad nila sa leadership media attention at championship expectation. Kaya ngayon, since umalis si LeBron, si Luka na ang undisputed franchise player. Siya ang magiging sentro talaga ng lahat ng desisyon sa front office. At siya rin ang uunang sisisihin o pupurihin syempre depende sa resulta ng Lakers. Based sa CBS Sports, ito talaga yung pinaka-reason kung bakit pinag-uusapan ng mga analyst yung post-LeBron era nung una pa lang talaga. Dahil ngayon, mas kailangan nga raw makita kay Luka na kaya niyang maging leader sa isa sa pinakasikat na team sa buong NBA. Kaya sobrang bigat ng pressure ang makukuha niya sa pagdadala sa Lakers pabalik sa NBA Finals kung sakali kung kaya. Hindi kasi sapat ngayon na meron lang siyang magandang numbers at average. Hindi rin pwedeng katulad ng last season na nasa bench lang siya kasama si Reeves na nanonood sa playoffs. Kailangan mahigitan nila yung naabot ng Lakers last season na umabot sa second round kahit si LeBron lang mismo ang nag-lead. Dahil parehas sila ni Reeves na nakaupo lang sa bench dahil sa injury. Kailangan makita nga raw ngayon yung pagiging champion contender nila after ng retooling na ginawa mismo ng front office para sa kanya. Kaya normal nga raw talaga ngayon na may pressure kay Luka sa lagay nila sa Western Conference, lalo na sa pagiging franchise player niya since nawala si LeBron. Dagdag pa yung mga bagong upgrade ng contender team ngayon sa Western na sobrang bigat talaga. Sa Yahoo Sport pa mismo lumabas ang report na after ng official sign ni LeBron sa Sixers, may mga report na lumabas si Luka bumalik agad sa gym sa workout niya. Kaya maraming analyst yung tumingin dyan bilang sign na alam na talaga ni Luka na siya mismo ang mag-uumpisa ng bagong chapter ng karir niya bilang pangunahing team leader at franchise player sa Lakers. Huwag lang maging disappointment ang season nila dahil masasayang talaga yung malaking upgrade na ginawa nitong si Pelinka sa off-season na to.